Nang makita ni Rogelio Santos, isang 35 taong gulang na mekanikong walang asawa na may munting talyer sa tahimik na kapatagan ng La Mancha, ang isang kotse sa gilid ng isang liblib na kalsada, nakabukas ang hood at may isang taong nakauniforme ng pulis na sinusuri ang makina. Hindi na siya nagdalawang isip. Agad niyang pinabagal ang takbo at ipinarada ang kanyang lumang pulang van upang tingnan kung makakatulong siya. Ganun siyang tao, pinalaki ng kanyang ama na laging tumutulong sa nangangailangan, kahit sino pa sila at hindi umaasa ng kapalit. Ngunit nang humarap ang pulis at nagtama ang kanilang mga mata, may kung anong nabasag sa loob ni Rogelio, parang huminto ang oras. May dumaan na ginaw sa kanyang katawan at sandaling tumigil ang tibok ng kanyang puso. Ang mukhang iyon, ang maiinit na hazel na mga mata, ang maliit na nunal sa pisngi, makikilala niya kahit saan. Kahit ilang taon na ang lumipas, siya iyon, Isabela Mendoza, ang parehong babaeng minsang tumingin sa kanya ng may labis na pagmamahal, ang parehong babaeng bigla na lamang nawala sa kanyang buhay, 15 taon na ang nakalipas. Isang araw bago ang kanilang kasal, iniwan siya nito ng walang ibang bakas kundi isang sulat, "Patawad." Mula noon, hindi na siya tumigil sa pag-iisip, sa paghahanap. At ngayon, sa isang maalikabok na kalsada sa gitna ng La Mancha, tila baga pinili ng tadhana na muling pagtagpuin ang kanilang mga landas. Parang sinadya ng buhay na ipaalala kay Rogelio na may mga kwentong hindi natatapos, pansamantalang humihinto lamang hanggang sa muling maging tamang panahon para ipagpatuloy. Hapon niyon ng huling linggo ng Mayo, isa sa mga araw kung kailan ang La Mancha ay parang larawang kuha mula sa isang postcard. Mahinhing humahaplos ang hangin sa umaalong taniman ng trigo at ang langit ay bughaw na bughaw, halos hindi kapanipaniwala sa ganda. Katatapos lang ni Rogelio ihatid ang traktorang inayos niya para sa isang magsasaka sa Alcázar de San Juan at pauwi na siya. Umaalog ang kanyang lumang pulang Citroen Berlingo sa bakubakong daan habang pilit na sinasagap ng radyo ang lumang kanta ni Serrat, isa sa mga paborito ng kanyang ama sa talyer noon. Ang talyeng iyon, isang maliit na pagawaan sa bayang Herencia sa labas ng Ciudad Real, ay sinimulan ng kanyang ama 40 taon na ang nakararaan. 5 taon na ang nakalilipas nang ipasa ito kay Rogelio matapos bawian ng buhay ang ama dahil sa biglaang atake sa puso sa isang malamig na gabi. Hindi basta trabaho ang talyer kay Rogelio, ito ang kanyang buhay. Bawat ladrilyo sa pader ay may halimuyak ng langis at gasolina. Nakasabit ang mga lumang kalendaryo at kupas na litrato. Ang mga kasangkapang ginagamit niya araw-araw ay minana pa sa ama, parang mga alaalang iniingatan. Hindi na muling nag-asawa si Rogelio. Sa edad na 35, naninirahan pa rin siya sa bahay ng kanyang kabataan, ang parehong bahay kung saan nagtatanim noon ng kamatis ang kanyang ina sa maliit na bakuran bago ito bawian ng buhay dahil sa kanser 3 taon pagkatapos sumunod ang kanyang ama. Ngayon mag-isa na lang siya. Mag-isa kasama ang kanyang mga makina, matapat na mga suki at tahimik na gabi ng panunood ng TV habang umiinom ng malamig na serbesa at kumakain ng pinainit na migas. Kadalasang ginugugol ang linggo sa mga walang saysay na pagkukumpuni, mga bagay na inaayos para lang maging abala at mapatahimik ang isip. Sa pagdaan ng mga taon, may mga babaeng nagtangkang buwagin ang pader sa kanyang paligid. Hindi siya hindi napapansin sa bayan, matangkad, may mga kamay na may marka ng grasa, matikas ang panga, at may matang may lalim. Nagpakita ng interes ang anak ng panadero, hayagan ng motibo ng byuda mula sa botika.
Minsan pa nga'y inimbitahan siya sa hapunan ng bagong guro, pero hindi siya kailanman makausad. Laging may humahadlang. Kahit gaano kabait o kaganda ang babae, walang makakatanggal sa kanyang alaala. Bawat ngiti ay paalala ng ngiti ni Isabela. Bawat pangalan na binibigkas ay nagbibigay pag-asa na baka iyon na nga si Isabela. Ang babaeng hindi niya malimot. 15 taon na ang lumipas mula noong umagang iyon nang magising siya sa maliit nilang paupahang apartment na magkasama nilang inayos. Dapat sana'y simula na iyon ng bagong yugto matapos ang kasal. Ngunit wala na siya sa kama, wala na ang kanyang mga gamit. At sa mesa, isang papel na may sulat, "Patawad, Rogelio." Iyon lang ang iniwan, walang paliwanag, walang paraan ng pakikipag-ugnayan, wala ni isang bakas. 3 taon din silang magkasintahan, pinlano ang lahat, kinabukasan, bahay, kasal. Dapat sana'y maglalakad siya patungo sa altar kinabukasan, sa parehong simbahan kung saan ikinasal ang mga magulang ni Rogelio. Hinahanap siya ni Rogelio saan-saan, tinawagan ang mga magulang nito na lumipat na sa timog at nagsabing wala silang alam. Tinawagan ng mga kaibigan pero umiwas ang mga ito o nagkukunwaring wala ring alam. Sa kawalan ng pag-asa, kumuha siya ng pribadong investigador at ginastos ang lahat ng naipon. Ngunit para bang naglaho si Isabela na parang bula. Kalaunan, tumigil na siya sa paghahanap. Hindi dahil nawala na siya ng pagmamahal, kailanman ay hindi, kundi dahil napagtanto niyang may mga tanong na hindi na masasagot. May mga sugat na kahit matagal na ang panahon, hindi tuluyang naghihilom hanggang sa araw na iyon ng Mayo, hanggang sa makita niya ang kotse, hanggang sa nagtama muli ang kanilang mga mata. Ang unang napansin ni Rogelio ay ang kotse, isang abuhing Seat Leon na nakaparada ng alanganin sa gilid ng daan, nakabukas ang hood. At sa kanya nakita ang taong nakayuko sa makina. Nakauniforme ito ng pulis, nakatali ng maayos ang maitim nitong buhok sa isang buntot ng kabayo. Sa kilos ng mga kamay nito sa ilalim ng hood, halatang hindi ito sanay sa mga problema sa sasakyan. Para itong nawawala sa sarili, gaya ng taong ni minsan ay hindi pa nakapalit ng gulong. Walang pag-aalinlangan, ipinarada ni Rogelio ang kanyang van sa gilid ng kalsada. Pinatay ang makina at bumaba. Instinct lang iyon, ugali na. Isang aral na paulit-ulit itinuro ng kanyang ama noong siya'y bata pa. Kapag may nangangailangan, huminto ka. Hindi mahalaga kung sino sila, saan ka pupunta o anong oras na. Umuulan man o maaraw, taglamig man o tag-init, hindi iyon mahalaga. Tumutulong ka. Ganun lang talaga. Lumapit siya sa kotse sa karaniwang tahimik niyang lakad. Ang mga kamay ay nasa bulsa ng kanyang asul na overalls. May nakahandang magalang na salita sa kanyang dila, gaya ng, "Kailangan niyo ba ng tulong? O ma'am, pwede ba akong tumulong?" Pero hindi na niya naibuka ang mga iyon dahil lumingon ito sa tunog ng kanyang mga yapak at doon napatigil si Rogelio. Nakatingin siya sa mga matang kilalang kilala niya, mas kilala pa marahil kaysa sa sarili niyang mga mata. Mainit, kulay pulang pulot ang mga yon at dati tinitingnan siya ng may pagmamahal. Isang mukha na paulit-ulit niyang nakita sa kanyang mga panaginip. Isang maliit na nunal sa pisngi, yung hinahalikan niya tuwing umaga na parang isang ritual. Si Isabela. Mas matanda na siya ngayon, syempre. May ilang pinong guhit na sa mukha, mas maikli na rin ang buhok. Pero siya pa rin iyon, walang duda, walang tanong. Pagkalipas ng 15 taon, narito siya. Tunay, ilang hakbang lang ang layo. At nakilala rin siya ni Isabela. Nakita niya kung paano namutla ang babae, kung paano ito kumapit sa hood ng kotse na para bang kailangan niya iyon para hindi matumba. Nanlaki ang mga mata, puno ng di makapaniwalang pagkagulat. At may halo ring sakit, marahil ay pagkakasala o kalungkutan. Para bang matagal na nitong pasan ang bigat ng isang lihim na hindi masabi. Nakatayo lang sila roon,
parang mga estatwa, walang kumilos. Nawala sa pandinig ang mundo sa paligid. Tanging tunog ng mga kulisap at mahina at paghampas ng hangin sa mga taniman ng trigo ang naririnig. Ang mainit na araw ay tumatama sa kanila. Isang paalala ng papalapit na tag-init. Pero tila wala ni isa sa kanila ang nakaramdam nito. Tanging ang sandaling iyon ang umiral. Ang muling pagtatagpong di inaasahan. Si Isabela ang unang bumasag sa katahimikan. Paos ang boses, garalgal, halos hindi marinig. Rogelio, isang salita lang ang pangalan niya, pero sa pangalang yon naroon ang lahat. 15 taon ng katahimikan, gabi-gabing puno ng tanong, mga luhang iniyakan ng palihim at mga pangarap na naputol ng biglaan. Bit-bit ng tinig niyang iyon ang lahat. Ang sakit, ang alaala, ang mga salitang kailanman ay di nasambit. Hindi nakasagot si Rogelio, hindi niya kaya. May unos sa loob niya, galit, lungkot, pananabik. Hindi niya alam kung anong gagawin. Gusto niyang sumigaw, magtanong, humingi ng paliwanag. Bakit siya umalis? Bakit siya nawala bago pa ang kasal? Paano niya nagawang talikuran ang lahat ng meron sila? Pero may isang bahagi rin sa kanya na gusto lang siyang yakapin. Sabihin sa kanyang hindi na mahalaga ang lahat, na hindi niya ito kailanman tinalikuran, na minahal niya pa rin ito kahit lumipas ang mga taon. Wala siyang nasabi, nakatayo lang siya ron, tila nakakita ng multo sa liwanag ng araw. Isang malakas na busina ang gumising sa kanilang dalawa. Isang traktora ang dumaan, kumaway pa ang magsasaka sa loob. Napakurap si Rogelio para bang ginising mula sa isang panaginip. Lumapit siya sa hood ng sasakyan, hindi dahil sa pagmamadali, kundi para lang may magawa ang kanyang mga kamay. Gumalaw ang kanyang mga daliri ng kusa, parang may sariling isip. Madali lang makita ang problema. Natanggal ang hose ng radiator dahilan ng sobrang init ng makina. Madaling ayusin, wala namang komplikado. Pero hindi nagmamadali si Rogelio. Hindi ngayon. Pagkalipas ng 15 taon, narito si Isabela. At hindi niya hahayaang umalis ito muli nang wala siyang nalalamang katotohanan. Lumingon siya sa kanya, medyo matalim ang tono ng boses niya nang hindi niya inaasahan. Tinanong niya kung anong ginagawa nito roon. Bakit naka-uniforme ito? Bakit siya naroon sa kalsadang araw-araw niyang dinadaanan? Tahimik na nagpaliwanag si Isabela. Ilang buwan pa lamang daw siyang nailipat sa himpilan ng pulisya sa Ciudad Real. Noong una, nasa timog siya, Seville, Malaga, Almeria. Umangat siya sa ranggo, nagtayo ng karera. Naging mundo na niya ang trabaho, mga investigasyon, operasyon, paghabol sa mga sindikato ng droga. Iyon ang naging buhay niya, pero hindi iyon ang mahalaga kay Rogelio. Hindi ang ranggo, hindi ang badge. Ang gusto niyang marinig, ang matagal na niyang hinihintay ay ang katotohanan. Bakit siya nawala? Bakit niya iniwang wasak si Rogelio bago pa man ang kasal? Bakit siya umalis nang walang paalam, walang paliwanag? Pumikit si Isabela at nang muling dumilat nagniningning ang kanyang mga mata sa mga luhang pilit niyang nilulunok. Umupo sila sa gilid ng kalsada, sa pagitan ng walang katapusang taniman ng trigo na naliligo sa gintong liwanag ng papalubog na araw. Ang kalangitan sa itaas nila ay nagliliwanag sa mga malumanay na kulay ng kahel at rosas. Parang isang watercolor painting na unti-unting lumalabo papunta sa takip silim. Doon nagsimulang magsalita si Isabela. 15 taon ang nakalipas, 1 linggo bago ang kanilang kasal. Nilapitan siya ng isang grupo ng mapanganib na lalaki. Konektado ang mga ito sa isang sindikatong kriminal na malalim ang ugat sa rehiyon noong panahong iyon. Ang natuklasan nila ang tumigil sa mundo ni Isabela
Ang kanyang ama, isang iginagalang na accountant sa komunidad, ay sangkot sa money laundering para sa sindikato sa loob ng maraming taon. At may hawak silang matibay na ebidensya, mga dokumento, tapes, sapat para sirain ang buhay ng kanyang ama. Hindi sila humihingi ng pera, hindi rin sila naghahanap ng kapalit o pabor. Ang gusto nila ay si Isabela. Kapag tumanggi siya, isusumitin nila ang lahat sa mga autoridad at tiyak na makukulong ang kanyang ama. Masisira ang buong pangalan ng kanilang pamilya. Pero kung papayag siya, may tiyak na plano ang grupo para sa kanya. Kailangan niyang maglaho, iwan ang kanyang buhay, si Rogelio, ang lahat ng minamahal at kilala niya. Pagkatapos, sasali siya sa kapulisan, magtatayo ng karera, akyat sa ranggo, at kalaunan, magiging mata at tenga nila sa loob ng pulisya. Isang tagong asset, isang spy, isang ahente nila sa loob. Pinili siya ng maingat, matalino, matatag, ambisyosa, pero higit sa lahat, mayroon siyang mahal sa buhay. May taong pwedeng mawala sa kanya. Sa una, tumanggi si Isabela. Sinabi niyang kakausapin niya si Rogelio na magkasama silang lalapit sa mga autoridad, hahanap ng paraan, haharapin ang banta. Pero malinaw ang sinabi ng mga lalaki. Kapag nagsalita siya, lumaban o kahit sinubukang tumakas sa plano nila, hindi ang ama niya ang pupuntiryahin. Si Rogelio, ipinangako nilang mawawala ito, gaya ng iba bago pa siya, walang makakahanap ng bangkay. Pagkatapos, ipinakita nila ang ebidensya, mga litrato ng mga taong lumaban sa kanila. Mababangis, wasak ang katawan, itinapon sa mga masukal na bangin. Ang mensahe ay malinaw, nakakatakot. At alam ni Isabela, hindi sila nagbibiro, kaya ginawa niya ang pinakamasakit na desisyon sa kanyang buhay upang protektahan si Rogelio, upang iligtas siya, umalis siya. Sinulat ang liham na iyon, bawat salita ay parang patalim na humihiwa sa puso niya. Nawala siya. Alam niyang hindi lang kinabukasan ang iniiwan niya kundi bahagi ng sarili niya. Alam niyang hinatulan niya si Rogelio ng pagkalito, ng sakit, ng mga taong puno ng tanong, pero hindi siya kailanman naging tuta ng sindikato. Tumanggi siyang maging espiya, sa halip ginamit niya ang mga taon sa kapulisan para labanan sila mula sa loob. Dahan-dahan niyang tinipon ang impormasyon, gumawa ng mga kaso at paisa-isang binuwag ang organisasyong minsang pumigil sa kanya. Pagkatapos ng maraming taon ng sakripisyo, dumating ang huling operasyon, 6 na buwan na ang nakalilipas. Naaresto ang mga pinuno ng sindikato, nabuwag ang tanikala. Tungkol naman sa kanyang ama, sa kalaunan ay natuklasan ng batas ang totoo. Pero 2 taon na itong patay, bit-bit sa hukay ang karamihan ng kanyang mga lihim at sa wakas malaya na si Isabela. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 15 taon, nakahinga siya ng walang takot. Tahimik lang na nakinig si Rogelio, nakasara ang kanyang kamao, ang dibdib ay tila binabayo ng matinding tibok ng puso. Nang matapos si Isabela, hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Hindi rin niya alam kung ano ang mararamdaman. May galit, matinding galit, dahil inalisan siya ni Isabela ng karapatang pumili. Dahil pinili nito para sa kanilang dalawa. Nang hindi man lang binigyan siya ng pagkakataong lumaban, sumama, o protektahan siya gaya ng palagi niyang pinapangarap. May lungkot, malalim, masakit para sa mga taon na nawala. Para sa lahat ng gabing nag-isip siya kung ano ang mali sa kanya. Para sa paninisi sa sarili. Para sa mga panahong inakala niyang hindi siya sapat. May pagdududa rin. Parang pelikula ang kwento ni Isabela, isang matinding krimeng nobela. Hindi mo iisiping mangyari sa tahimik na bahagi ng La Mancha, kung saan ang pinakamalaking kaganapan sa taon ay ang Pistang Bayan tuwing Agosto. Pero higit sa lahat ng iyon, may isa pang damdamin, gaan. Parang may bigat na matagal nang nakapatong sa balikat niya at ngayon lang naialis. Parang huminga siyang muli matapos ang matagal na paghinga. Dahil ngayon, alam na niya ang totoo.
Hindi siya iniwan ni Isabela dahil nawala ang pagmamahal. Hindi dahil may iba ito. Hindi dahil hindi siya sapat. Iniwan siya ni Isabela dahil mahal na mahal siya nito. Iniwan siya upang iligtas siya. Isinakripisyo nito ang sariling kaligayahan, ang kanilang mga pangarap, ang buhay nilang magkasama para lang masigurong siya ay mabubuhay. Dahan-dahang tumayo si Rogelio. Ang kanyang isipan ay parang ipo-ipong umiikot sa lahat ng direksyon. Nagsimula siyang maglakad-lakad sa gilid ng kalsada habang ang alikabok ay tumataas sa ilalim ng kanyang bota. Pilit niyang inuunawa ang lahat ng kanyang narinig. Tahimik namang nakaupo si Isabela. Pinapanood siya gamit ang parehong mga matang matagal na niyang nakikita sa kanyang mga panaginip. Mga matang ngayoy naghihintay ng sagot. Isang sagot na pwedeng baguhin ang lahat o baka wala ring ibig sabihin. Kalaunan huminto si Rogelio sa harap niya. Sinabi niya ang totoo na kailangan niya ng oras, na hindi niya basta-bastang mapapatawad siya sa isang iglap at magpanggap na parang walang nangyari. 15 taon ang lumipas, isang buong buhay. Marami na ang nagbago, siya ay nagbago, si Isabela rin. Maging ang mundo nilang dating magkasama, wala na. Pero may isa pa siyang sinabi, isang bagay na mas mahalaga pa. Sinabi niyang ayaw na niyang mawala pa muli si Isabela. Hindi ngayon. Hindi matapos marinig ang lahat ng katotohanan. Kailangan niyang namnamin ito, hayaan munang lumubog sa kamalayan at alamin kung ano nga ba ang ibig sabihin nito. Para sa kanya, para kay Isabela, para sa kung anong meron pa sa kanila o kung anong maaaring meron pang bumalik. Ang hiling niya lang, oras, yun lang. Tumango si Isabela, halos mapuno ng luha ang kanyang mga mata. Ngayon, hindi na niya pinigilan ang mga iyon. Sinabi niyang maghihintay siya. Na 15 taon na rin naman siyang naghintay para masabi ang lahat ng ito. Makakaya pa niyang maghintay ng kaunti pa. Iniabot niya ang kanyang numero, ang kanyang address sa Ciudad Real. Lahat ng paraan upang makontak siya. At pagkatapos na hindi na nag-iisip, hinawakan niya ang kamay ni Rogelio. Parang kuryente ang dumaan, parang humawak siya sa live wire. Isang bugso ng damdamin ang dumaloy sa katawan ni Rogelio, mabilis, matindi at hindi mapigilan. Sa isang iglap na yon, napagtanto niya ang isang bagay na matagal na niyang tinatanggihan. Hindi niya kailanman tinigilan ang pagmamahal sa kanya. Pero hindi niya sinabi, hindi pa. Banayad niyang pinisil ang kamay nito, hinawakan iyon sandali. Pagkatapos ay binitawan. Bumalik siya sa harap ng sasakyan. Maingat, tahimik, muling ikinabit ang natanggal na radiator hose. Pinuno niya ito ng coolant mula sa bote na lagi niyang daladala sa kanyang van para sa ganitong mga pagkakataon. Hindi ito tumagal. Handa na ulit ang kotse. Mahinang nagpasalamat si Isabela, paus pa rin ang boses. Tumango si Rogelio, hindi na nagsalita. Umurong siya, pinanood si Isabela habang sumakay, pinaandar ang makina at unti-unting umalis, pababa sa pamilyar na daan hanggang ang kotse maging maliit na anino sa malayo. At nang tuluyan na siyang nawala, saka lamang pinayagan ni Rogelio ang sarili na umiyak. 3 linggo ang lumipas. 3 linggong nilubog ni Rogelio ang sarili sa trabaho, laging malalim sa pag-iisip. Iniiwasan ang isang bagay na alam niyang kailangan niyang gawin. Nasa cellphone na niya ang numero ni Isabela. Gabi-gabi bago matulog, binubuksan niya ito, tinititigan ng ilang minuto ang hinlalaki nakalutang sa call button. Pero gabi-gabi rin, may rason siyang hindi tumawag. Sa huli, ang pinsan niyang si Roberto ang nagtulak sa kanya. Si Roberto lang ang tanging taong pinagsabihan ni Rogelio ng buong kwento. Magkasing edad sila, halos parang magkapatid kaysa magpinsan. Isang hapon ng Sabado, dumating si Roberto sa talyer, umupo sa isang luma at sira-sirang silya sa tabi ng workbench at walang paligoy-ligoy sinabi ang lahat ng nasa loob niya. Sinabi niyang hangal si Rogelio na pagkatapos ng 15 taon ng paghahanap ng kasagutan, heto na, nasa harap na niya. And ngayon, hinahayaan niyang matalo siya
ng takot. Ipinaalala ni Roberto sa kanya na walang katiyakan sa buhay, na walang sino man ang binibigyan ng garantisado, pero ang tanging tunay na pagkatalo ay ang hindi pagsubok. Maikli ang buhay, masyadong maikli para pamunuan ng pag-aalinlangan, masyadong maikli para sa pagsisisi. Hindi sumagot si Rogelio. Patuloy lang siyang naglilinis ng isang carburetor na hindi naman talaga kailangang linisin. Dala na lang ng ugali. Pero sa kaibuturan, alam niyang tama si Roberto. Alam na niya ito mula pa noon. Mula sa araw na umalis si Isabela sa kalsadang iyon, dama na niya. Pero ibang usapan kapag may ibang taong nagsabi, at iyon ang kailangan niya para kumilos. 30 minuto lang ang layo ng Ciudad Real. Alam ni Rogelio ang eksaktong pupuntahan niya. Hindi siya tumawag kay Isabela para ipaalam ang kanyang pagdating. Ayaw niyang bigyan ng sarili ng pagkakataong umatras. Pagkarating niya sa tapat ng gusali nito, ramdam niya ang matinding kabog ng kanyang dibdib, parang sasabog. Umakyat siya sa ikatlong palapag, mabagal, bawat hakbang tila may bigat. Hanggang sa humarap siya sa pintong may nakasulat na Mendoza sa tabi ng door buzzer. Itinaas niya ang kamay para pindutin ito, ngunit natigilan. At tumigil siya ron. 5 minutong nakatigil ang kamay niya sa ere hanggang sa bumukas ang pinto. Si Isabela, nakita na pala siya nito mula sa bintana. Nakilala agad ang luma niyang pulang van. Ngayon, nakatayo sa pintuan, nakasuot lamang ng maong at simpleng t-shirt, nakalugay ang buhok sa balikat. Wala na ang uniforme, wala na ang matigas na ekspresyon. Ang nasa harap niya ay ibang tao, ngunit siya pa rin sa pinakadi maipaliwanag na paraan. Kagaya pa rin ng babaeng minsang minahal niya, mas maganda pa ngayon, dala ang lahat ng pinagdaanan, nakaukit sa malumanay na anyo. Sandali silang nakatingin lang sa isa't isa, walang salita. At si Rogelio, ginawa ang tanging bagay na tama sa sandaling yon, hinalikan niya siya. 1 taon ang lumipas. Nakatayo si Rogelio Santos sa ibabaw ng hagdang bakal, isinasabit ang huling larawan sa kwarto ng bahay na ngayoy kanilang tahanan. Isang munting bahay na may tahimik na hardin, sa labas lang ng herensya. Sapat na lapit para makalakad siya patungo sa talyer tuwing umaga. Sapat din para makabiyahe si Isabela papuntang Ciudad Real nang hindi mahirap. Ang taong iyon ay hindi naging madali. Puno ito ng mahihirap na pag-uusap, luha at mga sugat ng nakaraan na muling bumuka ng hindi inaasahan. May mga gabing magigising sila, pawis, hingal, nilulumpo ng alaala. Ngunit laging may isa sa kanilang hahawak, yayakap, hanggang dumating ang umaga. Ngunit ang taong iyon ay taon din ng muling pagtuklas, taon ng muling pagkilala sa isa't isa. Nang tawanan habang nagluluto sa kusina. Nang antok na agahan sa kama tuwing linggo, nang magkahawak kamay na paglalakad sa gitna ng mga ginintuang taniman ng trigo sa dapit hapon, ng mga mahabang kwentuhan sa gabi, pinupuno ang 15 taon na hindi nila naibahagi. Si Isabela gumawa ng malaking desisyon. Iniwan na niya ang kapulisan, pagod na sa panganib, sa sobrang oras at bigat ng trabaho. Tinanggap niya ang posisyon bilang private security consultant para sa isang kumpanya sa Albacete. Mas mababa ang sahod, mas mahigpit ang schedule, ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng 15 taon, umuwi siya gabi-gabi na may ngiti, hindi na may dalang takot o lihim. Si Rogelio, sa wakas ay tuluyang nakaunawa. Hindi niya kailanman tinigilan ang pagmamahal sa kanya. Nakalibing lang ito, nakatago sa isang sulok ng kanyang puso, maalikabok, matagal nang sarado. Pero ngayon bumalik ito, mas matatag, mas tahimik, mas totoo. At higit sa lahat, mas totoo kaysa dati. Nagpasya silang magpakasal sa parehong maliit na simbahan sa baryo kung saan sana'y ginanap ang kanilang kasal. 15 taon na ang nakaraan. Ang lumang simbahang Romanesque, may mga batong kinulubhaan ng panahon at mataas na kampanaryo.
ay nananatiling nakatayo sa gitna ng mga taniman ng ubas at palay. Tuwing taglagas, nagiging kulay ginto at pula ang paligid. Ang seremonya ay simple at taos-puso, piling pamilya lang at ilang malalapit na kaibigan. Walang marangyang dekorasyon o magarbong detalye. Tanging pag-ibig, katapatan at kapayapaang alam nilang nahanap muli nila ang isa't isa. Si Roberto nakatayo bilang best man, puno ng pagmamalaki. Siyempre, hindi napigilang magbiro na ito raw ang kauna-unahang kasal na naatendan niyang 15 taon, ang delay. At sana raw ay hindi na siya kailangang maghintay ng panibagong 15 taon para sa isang baby. Ang pari na nagsagawa ng seremonya ay si Father Miguel, ang parehong pari na dapat sanang nagkasal sa kanila noon. Mas matanda na ngayon, bahagyang nanginginig ang mga kamay, ngunit ang boses ay buo pa rin. Malambing, may lalim at puspos ng kaluluwa. Nang isinuot ni Rogelio ang singsing sa daliri ni Isabela, ang parehong singsing na itinago niya sa isang drawer sa loob ng 15 taon, may naramdaman siyang kakaiba sa loob niya. Isang katahimikan, isang payapang ganap, parang lahat ng puwang sa puso niya ay tuluyan ng napunan. Ang resepsyon ng kasal ay ginanap sa isang payak, ngunit maginhawang restaurant sa kanayunan. Isang lugar kung saan kilala sila ng lahat. Hindi ito basta-bastang kainan. Ito ang lugar. Ang unang lugar na pinuntahan ni Rogelio at Isabela sa kanilang unang date, 15 taon na ang nakararaan. Pagpasok nila, sinalubong sila ng may-ari, si Mrs. Carmen, na may luha sa mga mata. Mahigpit ang yakap niya sa kanila at may ngiting naglalaman ng alaala at paniniwala. Alam kong darating din ang araw na ito, sabi niya. Ang pag-ibig na tulad ng sa inyo, hindi basta nawawala. Lagit-laging natatagpuan muli ang daan pauwi. Paglaon ng gabi, habang ang tawanan at banayad na tugtog ay bumabalot sa mainit na silid-kainan, tumayo si Rogelio upang magbigay ng toast. Hindi siya sanay magsalita sa harap ng marami. Mas magaling siya sa makina kaysa sa damdamin. Mas komportable sa turnilyo at langis kaysa sa emosyon. Karaniwan, ang kilos niya ang nagsasalita para sa kanya. Ngunit sa araw na iyon, habang nakatingin sa mga mahal niyang tao at kay Isabela na nakaupo sa tabi niya, ang mga matay kumikislap sa pagmamahal, natagpuan niya ang mga salitang matagal na niyang kinikimkim. Mula sa puso siya nagsalita. Sinabi niyang hindi palaging sumusunod ang buhay sa ating mga plano. Minsan, lumilihis ito, may mga daang biglang nagsasara, pero minsan din, ang mga daang iyon ay muling bumubukas. Sa pinakadi, inaasahang sandali, inamin niya na 15 taon silang nawala sa isa't isa. 15 taon ng pangungulila, katahimikan at mga tanong. Ngunit marahil ang mga taong iyon ang humubog sa kung sino na sila ngayon. 2 taong nabuhay, nadapa pero muling bumangon. 2 taong sa wakas ay handa na hindi lang magmahal, kundi maunawaan kung ano talaga ang ibig sabihin ng pagmamahal. Sinabi niya na itinuro sa kanila ng mga tao ng tunay na mahalaga, hindi ang tagumpay, hindi ang kaginhawaan, kundi ang koneksyon, ang katotohanan, ang katapatan, ang uri ng pag-ibig na nananatili kahit akala mong nawala na. Nang itinaas niya ang baso, sumambulat ang palakpakan sa buong silid. Ngumiti si Isabela, ang mga matang kulay pulot ay puno ng damdaming matagal na niyang dinala sa kanyang alaala. At sa sandaling iyon, may natanto si Rogelio, ang sira-sirang sasakyan sa gilid ng kalsada. Ang babaeng nakauniforme na nakayuko sa makina, ang desisyong humintot tumulong. Hindi iyon basta pagkakataon, hindi aksidente. Iyon ay tadhana na tinupad ang pangakong ginawa nito matagal na balang araw. Sa hindi inaasahang paraan, muli niyang matatagpuan si Isabela.
At natagpuan nga niya sa pinakadi kapanipaniwalang sandali sa isang limot na kalsada sa La Mancha, isang eksenang para bang hango sa pelikula. Isang twist sa kwento na kung ibang tao ang nagsabi sa kanya, baka hindi niya rin pinaniwalaan. Pero hindi ito katang-isip. Totoo ito. Ito ang kanyang kwento, ang kanyang pangalawang pagkakataon. At hindi na mahalaga sa kanya kung may maniwala man o hindi, dahil naroon si Isabela sa tabi niya. Sa suot niyang puting bestida, tila liwanag ng panaginip na daladala niya sa loob ng 15 taon. Ngumingiti sa kanya ang parehong ngiti na minsang bumasag sa puso niya at ngayoy nagpagaling dito. Lahat ng kailangan niya ay nasa harap niya na, isang buhay na puno ng posibilidad. Mga umagang paggising sa tabi ng babaeng inakala niyang nawala magpakailanman. Mga gabing ginugol sa talyer, inaayos ang makina, alam na may naghihintay sa kanya sa bahay. Mga tahimik na gabing magkasama sa kama, nagkukwentuhan hanggang sa sila'y antukin, magkahawak ang mga kamay. At sa unang pagkakataon mula nang matagpuan niya ang liham na iyon sa lamesa ng kusina, maraming taon na ang nakalipas, naramdaman ni Rogelio ang isang bagay na matagal na niyang ipinagkait sa sarili. Pag-asa, hindi ang marupok, madaling maglaho, kundi ang matatag na klase ng pag-asa. Ang uri ng pag-asa na nakatingin sa hinaharap, hindi may takot, kundi may galak. Dahil may mga kwentong pag-ibig na hindi natatapos sa oras na dapat sana'y pagtatapos nito. Tumatagal lang ang pahinga hanggang sa dumating ang tamang oras para simulan itong muli.